Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa mga kapatid. Muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Salamat po sa Panginoon na tayo ay dadako uli sa pag-aaral. At binibigyan tayo ng Diyos ng buhay, binibigyan tayo ng Diyos ng kalakasan, at binibigyan tayo ng Diyos ng sa lahat ng ating pangangailangan. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Mga kapatid, magandang umaga po. Tayo po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Maraming salamat po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Aming Diyos, Amang Diyos makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay. Salamat po Panginoon sa oras na ito. Panginoon, patuloy niyo kaming dumudulog sa inyo at lumalapit sa inyo. Sa umagang ito po Diyos, kayo ang Diyos paparangalan, luluwalhatiin, sasambahin sa araw na ito, sa oras na ito Panginoon, sa aming pag-aaral. Diyos, dumudulog kami Panginoon, humihingi kami ng karunungan, kaalaman, nagmumula sa inyo Panginoon at pananampalataya Panginoon. Dagdagan niyo po Panginoon ang aming mga pananampalataya para magamit namin sa paglilingkod o Diyos. Panginoon, salamat po sa oras na ito, sa bawat isa na narito Panginoon, sa live devotion Panginoon, ng pag-aaral ng salita ng Diyos ay dalangin namin Panginoon, maranasan ang biyaya at pagpapala Panginoon sa bawat isa na narito Panginoon. At sa lahat na makakapanood nito Panginoon, tinataas po namin Panginoon ang gawaing ito Diyos. Kayo ang manguna, kayo ang mangusap Panginoon sa bawat isa sa tulong ng Banal na Espiritu. Buksan niyo po ang aming mga kaisipan, espiritual na kaisipan Panginoon. Tinataas po namin Panginoon ang iyong gawain Panginoon. At patuloy magbigay sa aming kalakasan, pag-asa at liwanag sa aming mga buhay paglilingkod o Diyos. Salamat Panginoon sa oras na ito. Kayo po ang aming paparangalan Panginoon. At dalangin po namin ang lahat ng aming maririnig, lahat ng aming mababasa ay nagmumula sa inyo, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa araw na ito, mabuksan ang aming kaisipan at maging pagpapala ito sa aming buhay paglilingkod, O Diyos. Habang kami po ay narito sa mundong ito, kayo ang aming paglilingkuran, Panginoon, at ipamumuhay ang iyong salita at ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Pinupuri namin kayo, dinadakila, sinasamba. Ito po aming sama-sama panalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Isa pong mapagpalang umaga mga kapatid. Ngayon po ay dadako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaral ay pananampalataya ang kumakatawan sa ating mga lingkod ng Diyos. Amen. Mababasa po natin dito, meron tayong talata sa Gawa 20 verse 24. Gawa 20 verse 24. Babasahin ko po, mga kapatid. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahan loob ng Diyos para sa tao. Amen. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo at napakaganda ng kanyang sinabi sa kanyang talatang ito na bigyan natin ng dapat nating gayahin, tularan. Yung sinabi niya, walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang tungkuling tinanggap at matapos ang gawain tinanggap niya mula sa Panginoon. Amen. Talagang isang pagpapala para sa ating mga lingkod at tayo talaga ay gagamitin sa paglilingkod. Kaya tayo tinawag, kaya tayo pinili, ay gagamitin tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Meron tayong tatlong bahagi dito mga kapatid na makikita at bigyan ko ng halaga. Meron tatlo ditong bagay na tataglayin ng isang Kristiyano. Una, pananampalataya.
Pangalawa, salita ng Diyos. At ang pangatlo, ang banal na Espiritu. Amen? Dapat taglayin ng isang Kristiyano yung tatlong bagay na yon. Napakabuti po ng Panginoon dahil naunawaan natin yung salita ng Diyos. Ang pagiging mabuting lingkod ng Diyos ay merong tungkulin na ibigay ang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Mas ginugusto pa ng isang lingkod magbigay ng karangalan sa Diyos kaysa maitaas ang sarili. Tayo po katulad ni Apostol Pablo, hindi niya tinataas ang kanyang sarili, ang tinataas niya ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Gagamitin talaga tayo para sa mga gawain ng Panginoon. Kahit anumang sitwasyon meron tayo sa paglilingkod, kailangan natin maitaas ang paglilingkod natin sa Panginoon. Ang pagiging mabuting lingkod, inuunang sundin ang kalooban ng kanyang pinaglilingkuran bago ang ibang bagay. Tama po? Amen po. Inuuna ang kalooban ng kanyang pinaglilingkuran bago yung ibang bagay. Mahalaga po natin na maunawaan yung mga ganung mga bagay. Kasi hindi tayo gagamitin ng Panginoon kung ang isip natin ay pang makabundo. Hindi tayo gagamitin ng Panginoon, hindi tayo makakapaglalago sa mga gawain ng Panginoon kung ang isip natin ay hindi sapat sa karunungan na paglilingkod. Di ba may nabasa tayo sa Biblia, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 6:24, walang alipin makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Amen? Hindi dapat maging balanse tayo sa mundo at sa paglilingkod sa Panginoon. Ang bibigyan natin ng halaga yung paglilingkod sa Panginoon. At maliit lang na percent ang ibibigay natin sa mundong ito. Mas higit, nagbibigay tayo ng oras, panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, maganda maunawaan natin na hindi ang buhay natin dito ay pansamantala lang na tayo maninirahan dito. Ang gusto ng Panginoon, mas bigyan nating halaga yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi hindi tayo makakapaglingkod ng sabay sa mundong ito, sa kayamanan at sa Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, nakapokus tayo sa paglilingkod. Yung buhay natin, gagamitin tayo ng Panginoon sa mga bagay na anong ipagawa sa atin ng Panginoon. Naniniwala ang isang lingkod kapag inuuna gawin ang kalooban ng Panginoon, ito ay mabuti. Ito ay makakabuti. Talagang gagawin ang lahat kahit anong mangyari. Gagawin natin yung pinakamabuti para sa Panginoon. Meron tayong sa Matthew 6:33. Ang sinasabi doon, higit bigyan halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Amen? At ibibigay ng Diyos yung mga bagay ng ating pangangailangan. Inuuna talaga dapat natin yung kalooban ng Diyos. Inuuna dapat natin yung pagsunod sa paglilingkod. Inuuna natin yun, hindi yun huli. At dapat yun ang pinaka malaking bahagi ng ating katawan, ng ating buhay, ang paglilingkod kaysa sa mundong pansamantala lang na binigay sa atin ng Diyos dito sa mundo. Dahil ang buhay natin may katapusan dito sa mundo. Ang buhay na tayo maglilingkod sa Panginoon ay mayroong buhay na nakalaan sa buhay na walang hanggan. Amen? Yun ang pinaghahandaan natin.
Mahalaga po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Sabi dito, hindi nakikitaan ng pang makamundong gawain ang isang lingkod ng Panginoon. Hindi tayo nakikitaan. Yung mga bagay na makamundong gawain. Kapag tayo lingkod ng Diyos, nakasentro na tayo sa paglilingkod. Lumalayo ang lingkod ng Panginoon kapag nakikita yung mga pangit na mga usapin, yung mga masamang gawain. Lumalayo ang isang lingkod. Mga makamundong pagsasaya at yung mga bagay na masama sa paningin ng Panginoon. Lumalayo tayo doon. Ipinapakita ng isang lingkod ang kanyang pananampalataya sa lahat ng ating ginagawa, sa isip, sa salita, at sa ginagawa. Pinapakita natin yung pananampalataya natin. Kaya, napakabuti ng Panginoon na meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. At hindi po kalugihan ang maglingkod sa Panginoon. Katulad ni Apostol Pablo. Talagang binuhis niya ang kanyang buhay. At marami pang mga lingkod ng Diyos. Sila Pedro, lahat ng apostol na naglingkod sa Panginoon, lahat ng mga kapatiran, mananampalataya nung panahon ng Panginoong Hesus, panahon sa mga gawa. Diba? Kaya napakabuti ng Panginoon na meron tayong, naniniwala tayo ang paglilingkod natin ay merong hahantungan doon sa langit na bayan. Meron pang isang bagay, ang salita ng Diyos dapat taglayin ng isang Kristiyano. Ang salita ng Diyos ang nagtutulak sa atin gawin ang kalooban ng Diyos, ipahayag sa lahat ng tao ang biyaya ng kaligtasan na libre at walang bayad. Ngunit napakahirap ipaintindi ito sa mga taong merong nakasanayang kanilang ginagawa. Ayaw iwanan ang maling gawain at sa mga taong sarado ang pag-iisip. Mahirap ipaintindi sa kanila yon. Yun po ang dapat nating pinapanalangin. Kapag tayo ginagamit ng Panginoon, makaka-encounter tayo ng mga taong pilosopo. Makaka-encounter tayo na ipagpipilitan yung kanilang paniniwala. Ganun po tayo mga kapatid sa paglilingkod. Makaka-encounter tayo kapag tayo ay mayroong salita ng Diyos. Kailangan natin ibahagi yung biyaya ng kaligtasan nagmumula sa Panginoon. At ito po yung maka-encounter natin. Kapag tayo nagbabahagi, talaga mararanasan natin ito. Ang salita ng Diyos ay itinuturing parang red carpet. Kailangan lakaran ng isang mananampalataya at mga lingkod ng Diyos. Tulad din ng isang tulay na may tali, kailangan lakaran at hawakan. Tulad din ng isang ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim na lugar na ating nilalakaran. Kailangan po ang ating buhay ay merong taglay na salita ng Diyos. Amen? Sabi dito sa awit 119 verse 105, ang salita mo ay isang tanglaw sa akin at patnubay sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Iisipin natin, ito pala yung dapat nating lakaran, yung salita ng Diyos, ito pala yung magdadala sa atin ng magandang patutunguhan. Makikita natin yung daraanan natin na maganda ang patutungan dahil nilalakaran natin ang salita ng Diyos. Amen? Hinahawakan natin ang salita ng Diyos. At yung ilaw, yung salita ng Diyos ay magiging ilaw sa ating buhay. Tayo mga mananampalataya, alam na natin yan. Kaya napakaganda ng salita ng Diyos na tayo nakakaunawa ng mga salita ng Diyos na binibigay niya sa atin.
Ano pa ang kailangan taglayin ng isang Kristiyano o isang mananampalataya? Ang banal na Espiritu ng Diyos. Merong paalala sa atin at tutulungan tayo ng Diyos ng banal na Espiritu para manalangin. Ang banal na Espiritu ang nagsasabi sa atin, nagpapaalala sa atin yung mga dapat natin ipanalangin. Sinasabi ng banal na Espiritu ang mga bagay na katotohanan at sasamahan tayo ng banal na Espiritu para magtagumpay. Amen? Ito po yung ang sandata natin. Ito yung dapat taglayin natin. At gusto natin mga mananampalataya, tayo mga lingkod ay nagtatagumpay sa mga pagsubok. Ayon natin tayo ay matalo ng pagsubok. Huwag tayong papatalo sa mga bagay na magpapabagsak sa atin sa paglilingkod. Kailangan nakapokus tayo sa salita ng Diyos, nakapokus tayo sa pananampalataya, at sa tulong ng banal na Espiritu magtatagumpay tayo. Sabi dito, ang banal na Espiritu rin ang tatak sa atin bilang mga anak ng Diyos. At bilang may mga tatak ng banal na Espiritu, ito yung magdadala sa atin doon sa langit na bayan. Amen? Yung tatak ng banal na Espiritu. Alam po natin yan mga kapatid. Kung nababasa natin ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu ay tatak yan ng isang mananampalataya. Kaya wag nating iwala sa isip natin yung mga bagay na magpapalago sa atin. Ang banal na Espiritu, ang salita ng Diyos, ang pananampalataya natin sa Panginoon. Ang banal na Espiritu, meron din ang paalala ng Diyos sa atin na huwag nating sayangin ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. Huwag tayong magdahilan kung ano ang sasabihin at iisipin ng mga tao, kung paano tayo mamumuhay, at kung ano ang ating kinabukasan kung maglilingkod tayo sa Panginoon. Huwag nating isipin yon. Ang sabi ng Diyos, naghanda siya ng isang salo-salo at malaking handaan, at lahat ay inanyayahan ng Diyos, at dapat maging karapat-dapat tayo doon sa salo-salong inanyayahan ng Panginoon. Tayo ay makakadalo doon sa inihanda ng Diyos. Huwag nating sayangin yung paanyaya sa atin ng Diyos na tayo maglingkod sa Kanya. Huwag nating sayangin ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Mahalaga po ang paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kailangan po ay nakasentro tayo sa paglilingkod. Malaki ang porsyento ng ating paglilingkod. At maliit lang na porsyento ang buhay nating ibibigay dito sa mundong ito. Sabi sa Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Excuse me. Hindi inalintana ng Diyos. Iyon po yung katulad ng Panginoong Hesus. Okay lang siya mapako sa krus. Binuwis niya ang kanyang buhay. At ang layunin ng kanyang pagkamatay ay meron dala na magbibigay sa atin ng kaligtasan kung tayo ay mananampalataya at maglilingkod sa Kanya. Ang pagkakaroon natin ng pag-iisip tulad din ni Apostol Pablo, walang sinukuan at inatrasan na pagsubok si Apostol Pablo.
pwede tayong ipagmalaki ng Diyos at makakatanggap tayo ng biyaya ng kaligtasan at makakatanggap din tayo ng korona sa ating mga ginagawang paglilingkod. Amen? Ang Panginoong Hesus, pagkatapos niyang magawa ang kanyang kalooban, ang kalooban ng Diyos Ama, umupo siya sa kanan ng trono ng Diyos. At tayo naman mga lingkod ng Diyos, kapag nagawa natin ang pinakamabuti, nagawa natin ang kalooban ng Diyos habang tayo nabubuhay sa mundong ito, merong ibibigay ang Diyos kapag tapos natin sa mabuhay dito sa mundong ito, merong nakahandang korona na ibibigay sa atin ng Diyos pagdating natin sa langit. Dahil sa mga ginawa natin dito sa mundong ito, na naglilingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Amen? Kailangan natin sumabay sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kailangan sumabay tayo sa mga ginagamit ng Panginoon. Ipahayag natin ang kabutihan ng Diyos sa tao. Kung maniniwala sila at sumampalataya, purihin ng Panginoon. Kung hindi naman sila maniwala at sumampalataya, maawa tayo sa kanila at ipanalangin natin yung mga taong iyon. Dahil tinanggihan nila ang biyaya ng Diyos ng kaligtasan. Amen? Kailangan natin ngayon pagsikapan, magtanim ng salita ng Diyos sa mga tao. Dapat natin magsikap, ipahayag ang salita ng Diyos sa mga tao dahil hindi natin alam kung sino ang mabuting lupa. At yung pag sumibol ang binhi na ihasik sa kanila, siguradong tutubo po yun. Kapag tumubo at kapag merong tumubong binhi, dapat silang akayin sa gawain ng Panginoon. Amen? Dadalhin natin sila sa gawain ng Panginoon. Yung nahasikan natin ng salita ng Diyos at tumubo sa kanilang puso, ang gagawin natin, ilapit natin sila sa gawain ng Panginoon at para magamit. Amen? Kung ano ang kalooban ng Diyos, yun po ang ating gagawin. Kailangan natin magtanim, kailangan natin magsipag sa paglilingkod. Para sa ating mga lingkod ng Diyos, lingkod ng Panginoon, dapat asahin sa atin ang paglago sa pananampalataya. Sa unang Juan 5:4, sapagkat napagpapatagumpay ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sinabi ni Apostol Juan, nagtatagumpay ang mga anak ng Diyos. Amen? Hindi tayo talunan. At talaga nating isipin, kailangan natin magtagumpay sa paglilingkod. At kailangan nating lumago sa pananampalataya. Amen po. Hindi maaaring sabihin na ginagamit tayo tuwing Sunday. Hindi pwede tayong sasabihin gagawitin tayo sa mga gawain ng Panginoon. At kapag gusto lang natin, ang mahalaga sa Panginoon, yung buhay na kalugod-lugod, banal, matuwid, malinis at kaibig-ibig. Ito po yung buhay na gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Sa Pilipos, sabi dito sa Pilipos 4, verse 8 hanggang 9, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin.
Sa gayon, sasain niyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Matatanggap natin, sinasabi ni Apostol Juan, sasaatin ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Amen? At napakabuti yun para sa atin mga lingkod ng Diyos. Ito na po yung paglilingkod na nakasentro tayo sa paglilingkod. Dahil hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoon. At wag natin sabihin, baka hindi pa darating ang Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon maging handa. Amen? Kapag handa tayo, hindi tayo maiiwan. Kapag dumating ang Panginoon, purihin ang Panginoon, salamat sa Panginoon. At tayo ay kasama niya. Hindi tayo maiiwan. Kaya napakabuti ng Panginoon na tayo ay laging handa sa salita ng Diyos. Tutulungan tayo ng Banal na Espiritu para magtagumpay sa paglilingkod at ipaglaban natin ang ating pananampalataya kahit anumang pagsubok na nating nararanasan. At sa pananampalataya din nasusubok sa mga pag tayo ay humahayo, tayo ay nakaka-encounter ng mga taong walang sapat na kaalaman sa salita ng Diyos. Kaya tayo mga kapatid ay gagamitin talaga. Katulad ni Apostol Pablo, Apostol Juan, lahat ng mga naglilingkod nung unang panahon. Tayo sa panahon natin ngayon, tayo ay gagamitin ng Diyos para ipahayag din ang salita ng Diyos, ang kalooban ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Salamat. Tayo ay magtatapos sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Salamat po mga kapatid. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay nakapag-aral ng salita ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay lumalakas sa paglilingkod dahil sa binibigay ng Diyos sa atin. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoon. Amen? Ang importante sa Panginoon, ang buhay natin, ang puso natin, ay malaki ang porsyento sa paglilingkod. Hindi po dapat balanse sa mundong ito. Amen? Purihin ang Panginoon. Salamat po. At tayo po ay mananalangin. Purihin ang Panginoon. Salamat. Hallelujah. Aming Diyos, makapangyarihan sa lahat, Diyos na buhay at Diyos na mabuti. Napakabuti niyo, Panginoon, sa oras na ito. Tinataas po namin, Panginoon, na natapos ang aming gawain, Panginoon. Dilangin po namin, maging pagpapala ito sa amin sa araw na ito, Panginoon. At magamit namin sa aming buhay, pananampalataya at paglilingkod sa inyo, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, lahat ng narito sa live at sa makakapanood ng live na ito, Panginoon, ay maging pagpapala ito sa amin, Panginoon. Gamitin niyo po, Panginoon, ang inyong mga salita, ang aming narinig sa lahat ng aming aspeto ng aming pamumuhay, anuman aming kinakaharap, Panginoon. Ang salita niyo po ang aming hahawakan at titindigan, aming magiging sandata, Panginoon. Ang inyong salita, Panginoon, ang aming gagawin, Panginoon, ang panangga sa lahat ng mga gawa ng kaaway, Panginoon. Ang inyong salita, Panginoon, ay lumago sa aming mga puso at isipan. Ang inyong mga salita, Panginoon, ang aming narinig, O Diyos, ay maging pagpapala ito sa aming buhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang bawat isa na narito, Panginoon, sa live na ito ay maging kagamit-gamit sa inyong gawain, O Diyos. Anuman, Panginoon, ang aming pangangailangan, tinataas po namin, Panginoon. Spiritual, material na mga bagay, Panginoon, tinataas po namin sa inyo, Panginoon. Tulungan nyo kami, Panginoon, na magtagumpay. Tulungan nyo kami, Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, pinagkaloob nyo po sa amin, Panginoon, magamit pa kami sa marami pang gawain, Panginoon. At anuman, Panginoon, ang aming mga ninanais ng aming mga puso, Panginoon, ituwid nyo kami, Panginoon, ang naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Anumang di magaganda, Panginoon, na mga sa isip namin, Panginoon, sa puso namin, alisin niyo po, Panginoon. At kami makakapaglingkod sa inyo ng may katapatan at may kabanalan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, Diyos.
Humihiling kami ng Panginoon ng inyong pag-iingat sa buong araw na ito, sa lahat ng magtatrabaho, sa lahat, Panginoon, ng mga gagawin, Panginoon, ng mga kapatiran na narito, O Diyos, ang mga pastor, ang mga lingkod niyo, Panginoon, at naniniwala sa inyo, naglilingkod sa inyo, Panginoon, ay, Panginoon, tinataas po namin, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, sa oras na ito, na maging kayo ang Diyos, maging sentro ng buhay, at ang aming buhay ay magamit sa maraming pang paglilingkod, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, ang kayo, ang Diyos, nahihiyag, kayo ang naluwalhati, kayo ang naitaas, Panginoon, sa buhay, Panginoon namin, O Diyos. Salamat po, Ama, pinupuri namin kayo, sinasamba, ito po aming sama-samang panalangin, sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus, aming tagapagligtas. Amen. Salamat po, mga kapatid. God bless po.